Napatay ang isang sundalo habang isa ang sugatan sa engkwentro laban sa mga rebelde sa barangay Agpalali, bayan ng Tapaz, Capiz. Ayon kay Colonel Erwin Romel Lamzon, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, pawang may ranggong sergeant ang napatay at nasugatan na sundalo. Tumagal ng 10 minuto ang engkwentro. Kasalukuyang ginagamot sa Camp Peralta Station Hospital ang sundalo na nasugatan sa dibdib. Agosto 22 na may nangyari ring engkwentro sa nasabing lugar kung saan may nasugatan din na isang sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maque ng Aksyon Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ni Bataan Governor Joyce Garcia ang panukala ng Department of Information and Communication Technology DICT na gawing makabagong data center facility ang dating Bataan National Power Plant BNPP sa Morong Bataan. Ang rekomendasyong ito ay ibinatay sa isinagawang pag-aaral ng DICT kaugnay ng muling paggamit sa matagal nang nakatiwangwang na lugar. Sakop ng BNPP ang humigit kumulang 357 hektarya at makikitang posibleng maging lokasyon ng pinakamalaking integrated digital hub sa bansa. Ayon dito kay Governor Garcia, magbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Bataeño, magpapatas ng kita ng lalawigan at magpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng gobernador na higit na magiging kapakipakinabang ang BNPP kung ito ay gagamitin bilang makabagong digital infrastructure kaysa manatiling hindi nagagamit. Bahagi ang proyektong ito ng mas malawak na bisyon ng Bataan na maging pangunahing sentro ng digital innovation at pamumuhunan sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang ginang sa bayan ng Kapol, Northern Samar dahil naman sa iligal na pagsusugal. Nahuli ito sa sitio Linungsuran, Barangay Sawang, Kapol, Northern Samar. Ayon naman sa report ng PNP Kapol, naaresto sa nasabing operasyon ang 47 taong gulang na ginang. Akto itong nahuli na sangkot sa iligal na sugal na kilala sa tawag na swertres, kabilang sa mga nakumpiska mula sa kanya ang ₱100 na ginawang mark money at 5 tagi-100 na pirang pantaya, 2 tayang resibo, isang notebook at isang ballpen na ginagamit naman sa pagsusulat ng mga numero. Sa kasalukuyang ay nakakulong na nasabing ginang sa Kapol MPS para sa tamang disposisyon, samantala gumamit naman ang operating team ng alternative recording device bilang bahagi ng pagsusunod sa tamang standard operating procedures ng Philippine National Police. Muli ay pinapaalalahanan ng Kapol Police ang publiko ng pakikilahok sa anumang uri ng iligal na sugal ay mahigpit na ipinagbabawal alinsunod sa batas. Patuloy ang ginagawang kampanya ng mga pulis upang masugpo daw ang itong uri ng gawain sa kanilang komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 49 anyos na lalaki timbog sa bypass operation ng PNP sa Urdaneta City. Kulong ang 49 anyos na lalaki na residente ng Urdaneta City matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng kapulisan. Sa ulat ng Urdaneta City Police na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Merculio, nagsagawa ng operasyon ng Special Drug Enforcement Unit alas 11:50 kagabi sa poblasyon ng nasabing syudad kung saan nakabili ang polis na nagkunyaring bayar ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Nasamsam din ang mark money ginamit sa operasyon at tumitimbang ng humigit kumulang na 4 na gramo at may street drug price na 27,200 pesos ang illegal na droga na nasamsam sa suspect kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Pinangunahan ni Police Colonel Manan Muarip, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, ang pagbubukas ng pribagong batch ng Training and Education Program for Law Enforcement Agents o TEPLEA 2025 na ginanap sa DCPO Headquarters ngayong araw, Agosto 26, 2025. Ang programa ay nakatuon sa pinakabagong pulisiya ng Department of Justice o DOJ hinggil sa case build-up at wastong paghahain ng kaso sa mga prosecution office. Kabilang din dito ang malalim na talakayan sa iba't
limang batas na may kaugnayan sa operasyon ng mga tagapagtupad ng batas. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Police Colonel Muarip ang kahalaga ng patuloy na edukasyon at pagiging bihasa sa aspeto ng legalidad ng mga pulis. Aniya mahalaga ang mahusay na case build-up at tamang proseso sa batas upang mapangalagaan ang katarungan at tiwala ng publiko. Ang TIPLEA 2025 ay patunay na pagtutulungan ng Philippine National Police o PNP at DOJ sa pagbibigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa mga tagapagtupad ng batas upang mapanatili ang integridad ng investigasyon at paglilitis ng mga kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.